Yun nga po, meron po tayong binabantayang low pressure area at ngayon po ay huli po natin itong namataan 435 kilometers sa silangan po ng Baler, Aurora. So ito nga pong LPA ay may medium chance pa po ng development in the span of 24 hours, pero kahit hindi po ito maging bagyo ngayong araw ay magdadala pa rin po ito ng mga kaulapan at pag-ulan, kaya mag-ingat pa rin po tayo kahit hindi po ito bagyo. So itong LPA po ay makakaapekto po dito sa may Cagayan Valley, pati na rin po sa may Metro Manila, sa Central Luzon and Calabarzon region. At yung extension naman po nito or yung trough po ng nitong LPA ay magdadala rin po ng mga kaulapan sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon. Ngayon po yung kanyang pagkilos po ay pa west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. So medyo may kabagalan po yung kanyang pagkilos, pero may certainty na po tayo na ito po'y tatawid dito sa northern at central Luzon, at pagtawid po nito, saka pa po tataas yung tsansa nito na maging bagyo kung makaabot na po siya dito sa may West Philippine Sea. At kung maging bagyo nga ay tatawagin natin ito sa pangalang Isang. Samantala, meron pa rin po tayong southwest monsoon na nakakaapekto po dito sa may Visayas, Mindanao at sa Palawan. Ngayon, magdadala po ito ng makulimlim na panahon dito sa may Palawan, sa may Zamboanga Peninsula, sa Barm, Lanao del Norte, and dito rin po sa may Misamis Occidental. Pero dito rin po sa may Visayas, asahan din po natin ang makulimlim na panahon at mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Pero sa nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, asahan naman po natin ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga localized or isolated thunderstorm.